Naghahanap ka ba ng paraan na tuloy-tuloy ang iyong kita panghabang buhay? Nako, sa video na ito, tatalakayin natin ang pagkakataon upang matupad ang iyong pangarap. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I'm really super excited to talk about yung kitang walang katapusan. Pero bago natin pag-usapan yan, may request ako. Subscribe muna sa channel na ito dahil ito ay makakabuti sa iyo sa buhay pinansyal. So, pag pinag-usapan natin kitang walang katapusan, ito ay nanggaling po sa concept ng passive income. Ang ibig sabihin ng passive income, the moment you stop working, you still continually to earn. Bakit po kailangan tayo na kumita, na tuloy-tuloy, kahit tayo tulog pa, kahit tumigil na tayo sa kakatrabaho? Because it provides financial security. Diba? Ang reality, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. So, pag wala na po pasok na pera, ay talagang financially challenged tayo. Number two, syempre, pagka tuloy-tuloy yung kita, may time freedom ka. Maaari kang magkaroon ng mas maraming oras para sa iyong sarili, pamilya, libangan na gusto mong gawin. Pangatlo, syempre, pag tuloy-tuloy yung kita, minimize ang stress po natin. Hindi mo kailangan araw-araw magtrabaho kung gusto magtrabaho dahil gusto mo lang, hindi dahil kailangan mo. And then kagandahan, pag tuloy-tuloy rin ang inyong kita, so sobra ng kita mo, pwede ka pang magpalago pa ng maraming pera. Pwede ka mag-invest. And then, last but not the least, alam mo, kung bakit gusto tuloy-tuloy ang ating kita, honestly, gusto nating umabot sa panahon na ikaw ay magkaroon at magbigay ng pamana. Diba? Hindi yung pabigat kundi pagpapala. If you agree, type agree in the comment section. That's the reason why, ito na po ay part 2 na po ang pag-uusapan po natin. Ano ibig sabihin part 2? Kasi may part 1 po yung kitang walang katapusan. Kung na-miss nyo yung first episode, i-click nyo na lang po sa comment section na pagkatapos mo panood na video na ito. Part 1, part 2 ko to. So, right now, ano ba yung kita na talagang walang katapusan? Alam mong magandang pagkakitaan ngayon na simple, na mababa lang talaga ang puhunan? Online selling. Bakit maganda sa kabutihan po talaga, makabagong teknolohiya, marami na pong industry ang pumapasok po at syempre naman, bakit maganda ang online? Number 1, kasi nga, abot na abot mo ang market Ang market mo, hindi na lang sa isang location. Dati, kunyari, imagine mo may location ka, taga-Kainta ka, Kainta lang makikita mo. Pero right now, kahit na taga-Kainta ka, which kami taga-Kainta, pero ngayon, ang nakikita namin, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadideliveran namin ng mga product, di ba? Yun ang kagandahan. So, importante po na kailangan po natin malaman yung advantage. Not only that, ang kagandahan din, convenience sa mga customer pag online. Anytime din na sila kailangan mag-commute. As a matter of fact, yung produkto pa ang nadideliver po sa kanila. Pangatlo, bakit maganda po yung online business? Kasi mababa lang operating cost. As a matter of fact, wala kang operating cost. Lalo na kung online shop ka lang. Kasi wala kang binabayaran mo lang siguro yung internet access mo. Di ba? Compare kung meron kang talagang tao, pwesto, lahat. Di ba? At syempre naman kagandahan din sa online business, flexible. Bilang online seller, maaari mong i-manage ang iyong tindahan sa oras na pinaka-convenient po sa iyo. Kahit nagpa-part-time po kayo. Kaya nga importante po, one of the best opportunity right now na pag-aralan mo, hindi ko sinabing pasukan mo, pag-aralan mo muna online selling. Ang daming mga online seller na makikita mo sa TikTok na talagang nagbago ang buhay. Di ba? From V. Cortez, Kong TV, Kapinpin Brothers. Di ba? Nag-online selling na rin sila. Oh, ito pa, si Jomar. Si Jomar yung parating galit kung nagbebenta, yung nakabenta ng ilang milyon na payong na yun. Di ba? Nakapagpatayo na ng resort. Rosemar, si Glenda, di ba? Ang grabe, ang dami na po talagang nabagong buhay because of online selling. Kaya consider that this can create you a lifetime income. Next, also lifetime income na napaka-powerful, pero hindi naman po ito para sa lahat. No? Para sa iilan lang to. Lalo na kung may gifting po kayo sa pagbablog at pag-YouTube. Simple lang naman. Kailangan mo lang internet connection, cellphone. Alam nyo ba, ito lang i-reveal ko na po sa inyo. Sa loob ng 12 taon na pag-create ko ng content, wala akong mga high-tech na camera. Ang gamit ko lang iPhone hanggang ngayon. iPhone pa rin. So lahat ng mga lumalabas na ito, iPhone lang. And then, pag nag-post ka na sa YouTube, ngayon, hindi katulad ng dati, 12 years ago, walang monetization. Pero ngayon, may monetization na. At ang dami na pong kumikita, as a matter of fact. Top income earner, syempre top creator, Rafi Tulfo. And then sila Tony Gonzaga, sila Alex Gonzaga. Imagine mo, lahat ng mga artista, bakit? Si Karen Davila nga lumipat na nga rin dito. Di ba? Julius Babaw. Bakit po? Kasi nga po, nakita po nila yung opportunity that they can earn passive income. Habang sila ay natutulog, may kumikitang revenue. Di ba? Lifetime income yan. Kita na walang tigil. Yan nga nagsasabi sa'yo, hindi naman ako ganyan kasikat Oo nga, pero meron din, katulad nila Wamos, nila Kong TV, hindi naman sila sikat, hindi naman sila kilala. Talagang sumubok lang. Third, ang pwede mong pagkakitaan na pwedeng lifetime, develop ka ng digital products.
tulad ng mobile app, di ba? Angkas. Or if not, software. Ang dami na po talagang opportunity ngayon. Grabe. Anyone can really make money right now. Habang tulog kami, nagda-download ng app mo, ay panalo ka talaga. Di ba? So, not only that, pwede ka rin pumasok sa mga online platform, e-learning platform. Gumawa ka ng online course. Magturo ka kung paano magluto, paano magplancha, kung paano maglaba, kung paano bang hobby mo. Di ba? At pwede mong gawin subscription models. Meron kang subscription fees, membership sites. Di ba? Pwede yan. In other words, ang daming opportunities. Isa pa, may talent ka ba sa pagsusulat, sa pag-aawit, musika, singing, royalties, di ba? Or arts. Isa pang opportunity niyan. If not also, gumawa ka ng mga tinatawag na patents. So, yung mga pag-license ng mga produkto. At ito pa, may dalawa akong powerful tip po para sa inyo. Itong next na pag-uusapan ko na pwedeng magbigay sa inyo ng lifetime income. Magandang opportunity, pero most of the time, often misunderstood. Ito po yung tinatawag nating direct selling or network marketing. Yung direct selling po, parang ano yan yung mga Tupperware, at the same time, yung mga Avon, di ba? People to people, benta yan Nagiging controversial siya dahil nga, yung mga ilang taong nagtatagumpay sa ganitong klaseng negosyo, minsan po, hindi maganda po yung nagiging parang impluensya. Pakitaan na lang ng kita, parang nagiging materialistic, but in reality, alam ko, yung mga nagpapakita ng ganitong kita, hindi naman nila intention na mambudol. Ang intention lang talaga nila, honestly, is pakita na kumikita sila para makahikayat ng ibang tao. Pero in reality, kung titignan po natin, ito po ay isang marangal na industry, lalo na kung legitimate. Talking about legitimate, may produkto na binebenta na maganda, tapos nagbebigay sila ng komisyon sa kanilang mga tao pag nagbenta, at kung nagbenta rin ng mga tao nila, meron silang override commission. Ito pong mga ganitong klaseng negosyo, hindi naman naiiba yan sa insurance. Pareho rin po. Sa insurance kasi may unit manager, may manager, tapos may mga seller po siya. Si unit manager, may kita rin ng mga ilang percent, tapos si manager, may kita rin override sa mga tao nila, at yung mga nagbebenta, may kita rin personally. Ganun din naman sa direct selling Nagbago lang po kung paano yung distribution. So, this is another opportunity na maganda. Bakit po? Kasi lalo na kung meron ka ng group sales na mga 2 million a month, 2 million na group na hindi mo benta, at bigyan ka ng 5% ng company na royalty sa overall na 2 million mo, meron kang 100,000 pesos a month. Imagine mo, kahit di na ka nagbebenta. Nililid mo lang ang tao, ini-inspire mo lang ang tao. Another lifetime income that you can generate definitely is through investment. Dito na po pumapasok po yung dividend, stocks, the bonds, real estate, di ba? Marami pong opportunity yan. Ito lang po ang pakiusap ko lang po sa inyo. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng lifetime income, 4 simple tips na lang before I end. Number 1, choose a venture na talagang alam mo. Sa lahat ng dinictate ko po ngayon dito, like for example, online selling, YouTube, digital products, online platforms, royalties, direct selling, or if not naman, investment sa property, sa UITF, sa stock market, saan? Saan ka ba? Anong bang alam mo? Yun ang pasukin mo. Kung hindi mo pa alam, pangalawa, learn the ins and out. Learn before you earn. Wag kang papasok sa kahit anumang sinabi ko pag hindi nyo naunawaan. Bakit? Instead na kumita ka, malamang malugi ka pa. Number 3, risk versus rewards. Identify the risk. Ano bang risk nito? Malaki bang risk nito compared to the reward? Kung malaki ang risk compared to the reward, wag mo pasukan. Kung maliit lang ang risk pero taas ng reward, go! Try. Di ba? Paano malaman na talagang you can afford the risk? Kahit na mawala yung perang yan, hindi masisira ang buhay mo. And also, number 4, bago ka pumasok, pinili mo na, naintindihan mo na, pinag-aralan mo na, alam mo na yung risk, alamin mo if this is the right timing for you. Tama ba tong timing na ito? May capital ka rin ba para umpisahan ito? Hindi dahil gusto mo, papasukan mo. Dapat alam mo muna bago mo pasukan. Kaya nga mga friendship, kung nagustuhan nyo itong lifetime income na pinag-uusapan natin, please, i-type nyo kung anong natutunan nyo. If you missed the first episode, panoorin nyo na. And if you want me to make any video that can help you in the future, please type it in the comment section kung anong gusto nyong i-request. Maraming salamat po at sana naman na niwanagan kayo na pwede talagang magkaroon ng lifetime income sa pagbabago ng ating pananaw pag tayo po ay natuto. Kaya parati kong sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.